Hello po sa atin pong lahat ng mga ka-shaker dyan. Welcome na naman po kayo sa atin pong panibagong pag-aaralan sa oras na ito. Napakaganda po yung atin pong tema na naman mga ka-shaker. Ito pong title, Ang Dalawang Jehovah o Yahweh sa Biblia. Di ba? Napakaganda po ito. So alam niyo po ba na mayroon pong dalawang Jehovah sa Bible? Yun po. So kung sakaling hindi pa natin alam, so ito po yung pagkakataon po natin na malalaman sapagkat ang purpose lang po natin dito sa atin pong ginagawang sharing is caring is to share what is truth in the Bible. So, yun po. So, ngayon po ay mayroon po tayong i-consider dito na paglilinaw, mga kaibigan. Ganito po ang paglilinaw. Ang Diyos Ama ang unang na-mention sa Biblia na Jehovah. Okay, so ito po yung alam ng karamihan na ibig sabihin pag Jehovah o Yahweh, ito po ay tumutukoy sa Ama lamang. Okay. Pero sa ating papag-aralan, hindi lang Ama ang binanggit ng Biblia na Jehovah. Okay. So, ang pangalawa na consideration natin, panglilinaw, ganito. Ang Diyos Anak naman, ang pangalawang Jehovah na na-mention sa Biblia. Okay. So, siguro maraming magtaka dito o kaya mag-react na, oh, ganun ba? Okay. So, huwag kayong mag-alala po sapagkat ang atin pong mga dinidiscuss dito ay pawang katotohanan. Wala pong kuro-kuro, wala pong turo ng isang religion or whatever, kundi ito po ay pure Bible truth, mga kaibigan, mga ka-shaker. Okay. So, umpisahan po natin ang magbasa ng banal na kasulatan para malaman natin kung totoo ba ito o hindi na mayroong dalawang Jehovah sa Bible. Okay, mayroon pong hula, mga ka-shaker, mga kaibigan, mga kapatid kay Kristo, na dapat natin pong i-consider para malaman po natin ito. Ito po, sa Jeremiah 23 verse 5, ang sabi dito, Look, there are days coming, is the utterance of Jehovah. Yan. And I will raise up to David a righteous sprout, and a king will certainly reign in act with discretion and execute justice and righteousness in the land. Verse 6, and this is his name, with which he will called. Yan. Jehovah is our righteousness. Okay. Kung mapapansin natin dito mga kaibigan, mga ka-shaker, kapatid, kay Kristo, mayroon pong Jehovah dito, mayroon din isang Jehovah dito. Okay. Sabi dito, masdan ninyo, sabi dito, darating ang araw, sabi ni Jehovah, ito na aking itatayo mula kay David ang isang sanga o kaya isang ugat na hari, gagawin, mayroon siyang itatayo galing sa lahi o kay ugat ni David o kay sanga ni David na magiging hari. At ang kanyang pangalan ay tatawaging Jehovah. O ito, Jehovah is our righteousness. Yan. Sa ibang salin, Yahweh o kaya'y Jehovah. Yung ibang salin naman, Lord, sabi dito. Pero, ang maganda dito sa ibang salin sapagkat sinabi, yung pangalan na Jehovah o kaya'y Yahweh. Pero ang gusto kong i-point dito is mayroon pong dalawang Jehovah dito. Yung Jehovah na nagsalita, nung sabi niya, Look, there are days coming, is the utterance of Jehovah. Ibig sabihin, sinabi ni Jehovah. At ano ang sabi ni Jehovah? I will raise up to David a righteous sprout. Yan ang sabi niya, na aking babangunin, itatayo ko ang isang sanga o kaya isang ugat mula kay David na ito ay magiging hari. At siya po ay mag-i-execute ng justice and righteousness in the land. Natatawagin ang kanyang pangalan ng Jehovah, our righteousness. So, mayroon pong dalawa. Tingnan po natin, okay? Mayroon isang Jehovah, mayroon pangalawang Jehovah. Okay. Ang isang Jehovah, yung una na na-mention is walang iba kundi ang Ama at yung pangalawa ay ang Anak.
Okay. So, maaaring ang tanong natin dito is, paano natin malaman na yung pangalawa dyan ay talagang si Jesus Christ o kaya yung anak na tinawag din pala na Jehovah is our righteousness. Okay, so tingnan po natin na mga ka-shaker. Okay? So ito po, sa record po ni Matthew, ganito, 22 verse 4. What do you think about Jesus Christ? O mayroon pong tanong, ano? Ano ang inyong iniisip o kaya pananaw kay Jesus Christ? Whose son is he? Kaninong anak siya? They said to him, David's. O yan. Napakalinaw po yan, ano? Ang sabi diyan ay, ano ang inyong iniisip at nalalaman about kay Jesus Christ? Kaninong anak siya? Ang sagot ng mga tao ay kay David. So, kilala nila si Jesus Christ na ibig sabihin, lahi ni David. Okay, so, dito natin makikita na yung sinabi ni Jehovah kanina na nabasa natin, na I will raise up from David, ano? Ang isang sanga o kay ugat na magiging hari, ayun na po yun, si Jesus Christ dito po sa Matthew. Okay, another proof, mga kaibigan. Dito sa Revelation, Apocalypse 22 verse 16, ay Jesus, ito na, si Jesus na mismo yung nagsalita dito, hindi na yung mga tao. Kanina kasi yung mga tao, ang sabi nila, ang tanong is, ano ang pagkaalam ninyo kay Jesus Christ? Ang sabi ng mga tao, anak ni David. Okay, pero ngayon, si Jesus Christ na mismo, yung nagsabi. Anong sabi niya? Ito, Jesus, sent my angel to bear witness to you, people of these things, for the congregation. I am the root and offspring of David. Ito na po, yun yung hula doon. Yung prophecy doon, na hari na mula doon sa angkan ni David, ay ito na po yun, sabi ni Jesus, ako yun. So, mali na po ito, Ano pa? Okay, point number 2. Okay, so malinaw na po yon na yung hula, mga ka-shaker, yung hula doon na ugat o kaya sanga mula kay David na magiging hari, sabi ni Jesus Christ, ako yun. At anong sabi doon? Tatawagin ang pangalan niya na Jehovah of our righteousness. Okay, so dalawang Jehovah, yung Ama at ang Anak. Okay, next na consideration po natin para madagdagan ang proof natin na si Jesus Christ din ay Jehovah din siya. Okay, tingnan po natin. Point number 2, Alpha and Omega. Alam po natin yung Alpha and Omega is the beginning in the end. Okay. 1 verse 8 ng Revelation, I am the Alpha and Omega, says Jehovah God. Okay, ito I am, sabi niyo, ako ang Alpha at Omega, ang sabi ni Jehovah God. The one who is in who was, in who is coming, the Almighty. Okay. Ako yung Jehovah, Alpha and Omega, na nakaraan at ang darating na makapangyarihan sa lahat. Okay, sabi niya. Then, 17, I am the first and the last. Ayun na po yun. Ibang term ng Alpha and Omega. Ako yung una at huli. At verse 18, and the living one, I became dead, but look, I am living forever and ever. Ayan. Ano ang sabi po dito? Ako po yung Alpha and Omega, sabi ni Jehovah God. Ako ang first and the last, sabi niya. Ako po yung namatay at nabuhay ngayon magpakailanman. Okay, di ba? Napakalinaw po yan, mga ka-shaker, mga kaibigan. Napakalinaw po ang sinabi dyan na yung Alpha and Omega, sabi niya, ako. Kaya kung yung Ama ay Alpha and Omega, beginning in the end, ay ganun din si Jesus Christ. Kaya kung ang Ama ay Jehovah, Jehovah rin si Jesus Christ. Okay? Pero, iba po si Jesus Christ at iba po si Ama. Hindi yung si Ama, siya rin si Jesus Christ. Hindi po yung ganon. So, dalawang persona po sila. They are two beings. One being, yung Father. One being, also the
Son, which is Jesus Christ. So, ganun po mga kaibigan, ha? Malinaw po. Hindi po yung ama, siya rin yung anak. Dahil Jehovah yung ama, Jehovah rin yung anak, Alpha and Omega yung ama, Alpha rin Omega yung anak. Ibig sabihin, isa lang yan. One being lang yan. Hindi po ganun mga kaibigan, mga ka-shaker. Mayroon po silang pagkakapareho lamang. Kung ang ama ay Alpha and Omega, ganun din ang anak. Okay, kung Jehovah yung ama, ganun din po yung anak. Ayon po sa atin pong mga nababasa sa banal na kasulatan. Okay, so ano pa ba ang atin pong dapat malaman? Sa chapter 2 verse 8, "And to the angel of the congregation in Smyrna write," sabi dito, "These are the things that he says, the first and the last, who became dead and came to life again." Okay, so parang ganun, inulit lang po dito sa chapter 2. Ang sabi dito na, ako, yung Jehovah doon, na Alpha and Omega, na first and the last, na namatay at muling nabuhay. Ay hindi naman po pwedeng si Ama yun. Hindi naman po yun namatay at nabuhay yung Ama. Hindi rin pwede yung Holy Spirit. Hindi rin pwede na kung sino-sino lamang. Kundi yan po ay walang ibang title o kaya titulo dyan na namatay at nabuhay magpakailanman, kundi ang Panginoong Hesus. Na yun po ay Jehovah rin. So yan po. Napakalinaw na mayroon po tayong mababasa sa Biblia na dalawang Jehovah. Kaya, kung nabasa natin na ang Ama ay Jehovah, ay dapat lang natin paniwalaan na yun po, sapagkat yan po ay Bible truth. At kung nabasa po natin na ang anak din pala ay Jehovah, ay dapat paniwalaan din natin kasi that is also a Bible truth. Hindi natin na pwedeng piliin lang kung ano ang atin pong paniniwalaan. At saka, wag natin isipin na ay mali yan kasi turo ng ganitong relihiyon. Hindi, wala po tayo doon sa relihiyon, sa turo ng relihiyon. Hindi po yun. Kundi, kung ano po yung Bible truth, yun po yung dapat natin panghawakan at paniwalaan, mga kapatid, mga ka-shaker. Okay, so that's all sa atin pong pag-aaral ngayon. Nawa po ay na-enjoy ninyo at nakatulong na naman po tayo na makabahagi ng katotohanan sa banal na kasulatan. At nawa hindi po kayo magsasawa na makibahagi sa atin pong mga pag-aaral sa salita ng Panginoon. Then, please like and share ang atin pong mga video para mas marami pang makinabang. So, God bless po at pagpalain kayo ng Panginoon. See you next time.